Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang mabait na doktor na inukol ang buong propesyon sa tapat na pagbibigay serbisyo sa kanyang mga kalugar. Siya ay si Dr. Leyva. Isa akong family practice physician. Samantalang isa namang pediatrician ang aking asawang si Dr. Amor Leyva. Nakapwesto ang aming family clinic sa kabilang bahagi ng katapat naming estero na bago makarating ang mga pasyente ay kailangan pang sumakay sa isang banggang disagwan. Araw-araw mahaba ang pila ng mga gustong magpagamot sa aming klinika. Neng, ay magpapalista ako para magpagamot kay Dr. Leyva. May record na po kayo dito, Lolo? Oo. Sige po. Pakisulat po ninyo dito sa papel ang buong pangalan ninyo at address para mahanap ko po sa files ng mga pasyente ni Doc. Eto, Neng. Tapos ko na isulat ang pangalan ko at address sa papel na binigay mo. Sige po, Lolo. Maupo po muna kayo sa mahabang bangkong yun, ho. Pakihintay nyo lang po na tawagin ko ang pangalan ninyo kung kayo na po ang susunod na pasyente ni Doc. Social distancing lang po tayo sa upuan, ho. Oo, Neng. Sige, haba ng bangko. Salamat. Titingnan ko nga ito. Dok, Mari. sa 30 katao na pong mga pasyente natin na nakapila sa labas. Magka-cut off na po ba tayo? Oo. Kailangan kasi ko sa ospital mamayang hapon ha. Diretso ako noon pagkatapos kong manggamot dito sa klinik. Sige po, Dok. Bisuhan ko na lang ang mga pasyenteng bagong dating para sa schedule natin bukas ulit ng umaga. Yung health protocols ipatupad pa rin. Nasa paligid pa rin ang panganib ng Opo, virus. Dok. Mahigpit po ang pagbabantay ko sa may gate ng clinic. Good. May malaking bote po ng alcohol na nakalagay ron para sa hand sanitation ng mga pasyente. Ay maglagay ka na rin ng libreng face mask doon para sa mga pasyenteng nakalilibot magdala. Opo, Dok. Maglalagay po ako. Okay. Tao po! Tao po! Sino kaya yung matandang babaeng yun na kumakalampag ang gate ng klinik? Parang may karga pa siyang sanggol, Ang lakas pa naman ng ulan. Teka, ang mabuti pa, gigisingin ko si Manny para matingnan niya kung ano ang may tutulong sa matandang babaeng nasa gate. Oh, wala. Ano pong problema? Basang-basa na kayo, pati ang apo nyo. Ang apo ko, kinukumbulsyon. Tumitirik na mga mata. Kailangan ko ng tulong ni Dr. Leyva para magamot ang apo ko. Parang awa mo na. Tawagin mo si Doktora. Pero tulog na po si Doktora, Lola. Pwes, gisingin mo! Oh. Gisingin mo! Parang awa mo na. Tulungan mo ko. Gisingin mo si Doktora. Ayoko mamatay ang apo ko. Ayoko! Lola, ayon sa mga resulta ng mga pagsusuri sa apo ninyo, may acute bronchitis siya. Kaya siya nilalagnat na mataas. Saan po ba nakukuha ang ganyang sakit, Doktora? Ay kadalasan po, sani ito ng virus na tulad ng sipon at trangkaso. Lumalabas din po kasi na mahina ang kanyang immune system. Pero wag na po kayong mag-alala dahil nabigyan ko na siya ng mga gamot na panlaban sa kanyang sakit. Kapag hindi na po siya nilagnat mamaya, pwede niyo na po siyang iuwi. Tatapatin ko na po kayo, Doktora.
Wala po talaga akong perang ipambabayad sa serbisyo nyo. Pati po sa mga gamot na ipinanlunas nyo sa apo ko. Ako lang po kasing mag-isa ang bumubuhay sa apo ko. Umaasa lang po kami sa pagtitinda ko ng kung ano-ano sa bangketa. Nasaan na po ang mga magulang ng bata? Aba sa edad niyong yan, mahihirapan na kayo mag-alaga sa kanya. Namatay po ang kanyang ina habang siya isinisilang. Ang kanya naman pong ama na-hit and run sa highway isang madaling araw habang nangangalakal. Oy, ang lungkot naman po pala ng istorya ng buhay ng batang niyan. Ay, huwag niyo nang alalahanin ng pambayad sa serbisyo ko. Pati yung sa mga gamot na binigay ko sa apo ninyo. Basta ang mahalaga, bumuti na po ang lagay niya. Payapa na siya nakatulog. Talaga po, Doktora? Oo. Hindi niyo na po ako sisingilin sa mga naging gastos ng apo ko rito sa klinik. Lola, may mga gamot po talaga kami nakareserba para sa mga pasyenteng nangangailangan. At saka, kung meron po kayong pangangailangan, kahit hindi sa gamot, pumunta lang po kayo rito sa klinik. Huwag kayong mahiyang magsabi. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Sa sobrang pasasalamat ko sa inyo, Doktora. Napakabuti po ninyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pagpalain po kayo, Doktora. Lolo, dito po. Akin na po ang mga reseta nyo. Mariel, Dok? mo lang singilin si Lolo, no? Yung mga inireseta kong gamot sa kanya, bigyan mo na lang siya, ha? Kumpletuhin mo, ha? Para maging kumpleto rin ang mga araw ng paggagamot niya. Sige po, Dok. Ako na pong bahala sa mga gamot ni Lolo. Sige, excuse me. Ito ko na kayo. Pero may konti naman akong perang pambayad sa ilang pirasong gamot, Ineng. Hayaan niyo na po, Lolo. Nakaugalian na po kasi ni Doc na hindi na pinagbabayad ng pasyente kapag follow-up check-up na lang po. Napakabait talaga ni Dr. Leiva. Kaya alam mo ba, Ineng, Ho. kasama siya lagi sa mga dasal ko. Hiling ko sa Diyos na sana bigyan pa siya ng malusog at mahabang buhay para mas marami pa siyang mga taong matulungan. Lalo na yung talagang mga nangangailangan. Malingap po talaga mag-asawang doktor, Lolo. Yun po kasi ang advokasya nila. Ang pagkalinga sa kapwa. Ano yung pagkalabog na yun? Parang sa clinic room lang asawa ko lang galing, ha? Doc! Si Doktora Leiva po. Biglang nawala ng malay sa klinik. Ano? Maputlang-maputla na po si Doktora. Doc! Diyos ko! Ang asawa ko! Ayon sa medical data ni Dr. Leiva na ilabas ng ospital, may existing chronic condition siya ng chronic obstructive pulmonary disease. Bilang resulta ng COVID-19, acute respiratory distress ang kanyang ikinamatay. Itong mga nakaraan po kasi, Doc. Talagang ang dami nating naging pasyente rito sa klinik. Pero lahat ng pag-iingat, ginawa naman natin. Hindi ba, Manny? Para sa kaligtasan nating lahat, kailangan nating magpa-swab test. Wala tayong option kundi ang isara muna ang klinik hanggat hinihintay natin ang ating mga resulta. Sama na rin doon ang pagluluksa natin sa pagkamatay ni Doktora. Hello? Sino po sila? Hello, Dr. Leiva. Kayo na po ba itong kausap ko? Ako
Ako nga po, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Malaki po kasing kasalanan ko sa inyo, Dok. Ano? Sana lang po, mapatawad niyo ako. Hindi ko po kayo maintindihan. At sino ba ito? Si Lola Huling po. Yung matandang babaeng nagdala ng apong umitirik na mga mata noong isang hating gabi. Yung sanggol na ginamot po ni Doktora Leyva. Opo, natatandaan ko nga. Nagising din po ako ng gabing yun, malakas ang ulan. Nakagustuhan ko pong madugtungan ang buhay ng apo ko. Kahit alam kong positibo ako sa COVID-19. Sinugod ko po siya niya sa klinik niyo. Positibo kayo sa COVID-19 nang nagdalhin niyo rito ang apo niyo sa klinika? At kaya po ako tumawag sa inyo ngayon. Nakukonsensya po ako, Dok. Naniniwala po akong sa akin nahawa si Doktora. Ako ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi po, Doktor. Diyos ko. Alam mo bang natuwa ang mga taga-estero nang makitang binubuksan na natin ulit ang klinik, Manny? Oo nga. Hindi ko nga mailarawan yung pag-asang nakita ko sa kanilang mga mukha. Parang yung pag-asa rin na naramdaman natin nang magnegatibo tayong lahat ni ng doktor sa swab test. Hindi natin maaaring ipagkait sa mga taga rito ang kanilang pangangailangan medikal. Doc, Oo, masakit man ang naging pagkamatay ng asawa kong si Doktora Leyva. Pero hindi yun dahilan para isa-isang tabi natin ang pangangalaga sa medikal na kalagayan ng ating mga kalugar. Wala rin dapat sisihin sa pagkamatay ni Doktora. Nasa maselang panahon tayo ngayon. Wala tayong kontrol sa mga maaaring mangyari. Kahit pa sa kamatayan. Malaki ang responsibilidad ng profesyong ito sa bawat buhay. At yun ang dapat nating ipagpatuloy. Malaking kakulangan sa buhay ko ang hindi ko inaasahang pagkamatay ng aking asawang si Doktora Leyva. Pero hindi sa kanyang pagkawala natapos ang aming sinimulang advokasya sa aming klinik. Sa yumao kong asawa, sa kanya ko natutuhan na ang tunay na pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling oras, tao o lugar. Higit sa lahat, dapat ay nanggagaling ito sa puso. Ako si Dr. Nelson Leyva at ito ang aking buhay. Wala naghihigit pa sa paglikap natin sa ating kapwa, tulad ng pagpapahalaga natin sa ating sarili, dahil ang pag-ibig sa kapwa ay ang katuparan ng kautusan. Mga nagsigaraw: Phil Cruz, Yunel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Dr. Leyva. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlaw. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.